Obvious naman kung sino talaga ang pinakaulo. Wala lang talaga naglalakas ng loob kasi kaalyado nila lahat mula daw Senado hanggang Kongreso. Kaya Huwag daw niyo siya pong ay awayin saludo. si Attorney Baligod, please. Oo. Siya daw ay saludo sa 18 Marines. Oo. Huwag niyo pong awayin si Attorney Baligod kasi ginagampanan niya lang naman po yung kanya pong papel, no? Hindi. Yung kanya pong responsibilidad rin bilang isang abogado at ika niya, nakikiramay siya doon sa 18 mga sundalo, dating sundalo. At yung kanya pong pakikiisa doon sa kinasapitan daw po nitong si Orly Gutesa. Hindi nila inaaway si attorney. Ang inaaway nila ay tayo. Ang dami daw nating tanong kay attorney. I was just wondering what was your original motivation here? You said you only met the 18 gentlemen in October of last year and started building this case. So paano po kayo nasama dito? You know, ma'am, you cannot label the information they have as second hand or third hand. No, your Because information is secondhand. Kasi we were asking you personal about... witnesses po sila. Yes, No? but they only told you. Wala ka naman talaga doon, right? That's the definition of secondhand, sir. You But weren't there. I did not execute the affidavit. They were the ones who execute the affidavit. Correct. Yes, they executed. Then they told you about all of these things. Girl, anong petsa na ngayon? Feb 26. Feb 26. Okay, so today mga kapatid ay Huwebes, so wala na pong sesyon ang ating mga mambabatas bagamat may mga hearing po sila. Kahapon po mga kapatid, kanya-kanya nga po ng pagtanggi, no, yung mga nababanggit doon sa mahaba-habang listahan ng umano ay mga wala ho namang klaro actually doon sa hindi pa po pinipirmahan na affidavit na ito. Wala pa ho talagang klaro yung actual na sinasabi ng mga sila mismo ang nag-aabot dito pero may listahan silang binibigay. Okay, so mamaya po kaklaruhin po natin ito. Paano ho ba natin ito tatangkilikin itong mga informasyon na ito sa gitna po ng napakarami, iba-iba na ho ng mga informasyon. Kahapon, ang sinasabi nga po, lahat ng sangkot dapat managot. Pero ho, sa kantong mga informasyon, para bagang ikaw na Pilipino, lalo ka napapagod. Di ba? Kasi nga, yung sa Blue Ribbon Committee, natigil yung hearing doon. Wala pa yung committee report. Sa House, definitely wala na po. Yung ICI, sumalangit nawa ang kanila pong... Sumalangit nawa sila. Wala na silang paramdam. Ano na ba nangyari? Ng ICI. Oo. Hindi po ba? Okay. Sa Ombudsman, wala na po yung araw-araw na briefing. Diba? Pansin po ninyo? Sa DOJ, di mo rin alam ang nangyayari. Okay, Ang sabi ho naman ng Palasyo kahapon, lousy script daw po yung pinanood natin ng isang araw po dyan sa Club Filipino. Okay, so ang tanong po natin ngayon, anong gagawin natin? Di, same pa rin po. Tatrabaho lang po tayo para sa kanila. At hihintayin natin bumalik si Zaldi kung siya ay magkukusa. Ganun pa rin po tayo kasi, di ba, tayo po lamang sasandal sa kanila. Kanino? Di sa gobyerno pa rin po. Dito po sa mga nung una nangangako na may mga makukulong, mayroong mapapanagot pero hanggang ngayon po mukhang wala pa rin. Kaya po at babalik pa rin po tayo dito po nga sa aking sinambit kanina sa ating pong opening, yung binabanggit po makabuluhan na papanahon talaga ito hong mensahe dito pong Silingayen Dagupan Archbishop Socrates Soc Villegas. Yung we confront our betrayals, repent and rise. Yan, kasi nga yung ipinangako, yung dream of EDSA, yung hope ng EDSA na yan, eventually po nalusaw at tayo nasadlak. Ang sabi nga ng iba, mas worse pa po today sa usapin po ng korupsyon. So paano tayo makakabangon po dito? Kung tayo po ngayon, hahayaan na lang po din natin na mangyari po ang mga sinasabing posibleng takipan na ating nararamdaman na ngayon. So ano hong ating pwedeng gawin? Kailan ba ang susunod na trillion peso march? Sana yung araw na wala tayong paso. Kasi in all fairness naman. Oo. Kasi po kahapon mukhang yung mga nagmamasid, ayan na. Wala na. Kumbaga mas marami pa ang pulis. Mas marami pa ang pulis kaysa doon sa mga nagpunta diyan sa People Power Monument. Sorry po. Mas marami pang pulis. Mas marami pa ho, at least ito hong, sorry pero ewan ko lang kung tama bilang ko at mag-observe ako, dito ho sa mga nagtipon-tipon dyan sa Ortigas, sa may bandang shrine, medyo marami-rami ng kaunti yung nando doon, nagrupo yung mga progresibo. Pero doon po sa kabila, ewan ko lang, baka ako'y nakatulog na ng maaga. Anong oras ba sila natapos doon?
Wala ka mikropono. Yan, ano? Di mo Paano rin mga alam. alas 5 yata ng hapon kung di ako nagkakamali? Kasi nga nagmisa na. Oo. So yung mga ganyang nagmamasid oras. po kahapon, siguro sinasabi, ayan na, wala na. Nalulusaw na itong panawagan na ito na ikulong mandarambong. Yung mga nakakupit na sa pondo ng bayan habang tinitingnan kung ilan lang ang dumalo sa rally kahapon, hayahay, hindi ba? Oo. Pero medyo gusto kong bigyan ng parang konti pang pag-asa yung mga nakikinig sa atin kasi may pasok kahapon. Baka merong mga gusto talagang pumunta, pero kasi hindi nga holiday kahapon, Okay. kaya hindi rin naka-attend. Kasi Okay. meron ako nakadaupang palad kahapon, siya mismo, nagtatrabaho sa bangko, ang sabi niya, gusto ko pong pumunta sana sa EDSA, pero may kaya pasok. lang may pasok. Oh. So yung mga anak ko na mga estudyante ang pupunta. Oo nga. Gusto ko sanang humabol, kaya lang naisip naman daw niya, pagod na siya galing sa trabaho at traffic. Yes. Ang sabi niya rin, katulad ng sinasambit mo ngayon, kailan yung susunod, Miss Yan. Cha? Sana walang pasok. Sana maulit yung nangyari nung unang beses na trillion peso March na ganun kadami yung tao. At sana, talagang isang venue na lang. Baka naman mapag-isa na natin. Palagay ko hindi. Itong iba't ibang mga grupo. Sorry. May pag-asa pa ba na isang venue lang tayo lahat? Palagay ko hindi. Opo, walang pag-asa yan na sila'y magkaisa. Kasi hindi na bale. Ang atin lang ho dito, siguro baka talagang sinusubukan po yung pasensya ng mga Pilipino. Meaning, baka dumating po yung pagkakataon, ito nga sinasabi po dito na we have to rise. Palagay ko, baka hinihintay po yung pagkakataon na kahit na may pasok, dadagsa ang tao sa kalsada dahil sa napuno na po dito sa nangyayari ngayon. Na para bagang mukhang wala. Sorry po, kasi nga yung starring dito, nasa saan na. Balikan ko lang ito bago tayo mag-short break. Ito kung pupuntahan natin tong unsigned affidavit na to, pinakamainam dito talaga. Hindi ko nga alam kung ito ba'y talagang iniimbestigahan mga kapatid ng DOJ o ng Ombudsman o sino man po dyan. Ang binabanggit po dito, gaya po noong sinasabi pa nung una na ilang pong mga humarap dyan sa Senado, yung sinasabi po na malibang kay Zaldico, nasa na yung John Paul Estrada, yung Mark Tiksay. At dito po ngayon may karagdagan pa mga pangalan na binabanggit na umano ay mga assistant nitong si Zaldico. So ang main man na naman dito, Zaldico. Alright? Nga nagsabi din po sa kanyang mga pahayag na may binabanggit na siya ng mga tao na kanya pong sinasabi na pinaghahatiran niya mismo ng pera. Siya mismo nagsasabi, personal knowledge. Dito po sa affidavit na wala ngang pirma pa po nitong mga 18 mga kalalakihan na humarap ng isang araw dyan sa Club Filipino, may binabanggit sila na kanilang kasama daw po. So ang tanong dito, may naghahanap pa sa mga taong ito o wala? Kasi kung wala, huwag ka nang umasa. Huwag ho tayong umasa na may mangyayari dito kasi kung seryoso talaga ang gobyerno, matagal na pong pinauwi yan at nahanap yan si Zaldico. Hindi ba? Pero kapag si Zaldico po'y umuwi dito, sabi nga, taob ang bangka. Well, all I can say is that is a lousy script. That script is a lousy script. Yan ang sabi ni Auntie Claire at ng Palasyo. Okay, Oo. restraint tayo. Oo. Self-control. Sabi nga ni Laura. Hingang malalim. Nandun lang ako. Oo. Sorry po. Yung ka lang muna ngayon. Kasi ikaw Bakit na naman gusto ako? ko simulan ng maganda yung programa natin Kaya lang, wala naman tayong magagawa. Medyo, alam ko naman ang nafe-feel mo, nalulungkot ka na para tila baga ang mga Pilipino, hinahayaan na lang na nangyayari itong nakawan na ito. Rice. Okay, Oo. sige. So dapat doon tayo bumangon daw ho sa ating kinasadlakan. Yun nga po, itong pagbangon na ito, ang binabanggit nga dito po ni Bishop nga din, ay yung mga desisyon natin, yung ating mga desisyon. Lalo pa na naman at mainit na itong usapin po ng politika. Okay? So ngayon pa lang po mga kapatid, magnilay-nilay po tayo dito dahil tayo po ay meron tayong kumbaga another chance dito po sa matagal-tagal pa, 2 years pa. Pero kapag Another doon chance, nagkamali na naman, sorry po nagkamali na naman po ang nakararami, hindi po tayo makakaahon. We will Another never chance. rise. Opo, sigurado po yan kapag na naman po. Dahil tandaan po ninyo, gaya po ng ating panawagan po dati, 6 na taon na naman po yan.
Alright, o sige. Diyan lang. Ang aga mo mga panya na pumili sila ng mga tamang leaders ha. Kahit 2 years pa bago ang 2028. Harinawa, ma-absorb nila yan. At pagdating ng 2028, ang titignan talaga nila ay track record. Track record. Oo. Nako, debatable na naman yung track record na yan. Ha? Sige. Thank you. Anong reaksyon ng ating mga baby girls, ng ating mga kapatid baby girl? Sumakit yung babatok nyo, mga kapatid. Uy, sabi ng mga kapatid natin dito, pwede ka daw sa NBI tsaka pwede ka maging part ng ombudsman investigation. Ganun po talaga. O ito mga kapatid, basahin natin itong mga comments ninyo. Unahin na po natin yung mga nandito sa True FM YouTube channel. Ang sabi dito ng ating kapatid na si Ella Helen, kahit na sino nasali names dyan sa list na yan, magde-deny lang yan at sasagutin lang kayo ng I categorically deny that. Samantala, dito naman si James Comagat, error on my part. I hope the Filipino people won't be so gullible and believe this. A notarized affidavit cannot and should not have any error. Yan ang sabi niya dun sa ating ugnayan kanina kay Attorney Baligod. Si Chi Larsen, napaghahalata ang nagsisinungaling. Mga DDS lang daw ang maniniwala kay Attorney, yun ang sabi. Bakit? Naku po, nagkakainitan na. Ito na naman sila. Watak-watak tayo wala tayong magagawa. Mabuti para sa bansa. Kawawa naman ang Pilipinas. Hindi natin kakampi ang media, ang kapulisan. Iilan lang dyan ang makabayan. Ganun. Sino pong kakampi nyo? Ang mga vloggers po ba? Hindi nyo kami kakampi? Oo, 2 panig na nga yung binigay namin sa inyo. Yun nga pala kahapon kasi may mga naghahanap kay Attorney Banigod kahapon. Kahapon po kasi, the other day, hindi pa siya sumasagot. Ngayon lang po siya nagpaunlak sa panayam. Kaya ngayon lang din po namin siya na-interview. Yun po yun. Bakit daw kasi ang inuna nating kausapin ay yung mga pangalan na nadamay dito sa affidavit. Kinontak na rin po namin siya. Oo, ito naman mga kapatid. Ayan na nga, natapos na nga yung interview natin, no? O, ito pa. Sabi pa dito ng isa nating kapatid, galing kay... obvious naman kung sino talaga ang pinakaulo. Wala lang talaga naglalakas ng loob kasi kaalyado nila lahat mula daw Senado hanggang Kongreso. Kaya Huwag daw niyo siya pong, ay awayin saludo. si Attorney Baligod, please. Oo. Siya daw ay saludo sa 18 Marines. Oo. Huwag niyo awayin si Attorney Baligod kasi ginagampanan niya lang naman po yung kanya pong papel, no? Yung kanya pong responsibilidad rin bilang isang abogado at ika niya, nakikiramay siya doon sa 18 mga sundalo, dating sundalo. At yung kanya pong pakikiisa doon sa kinasapitan daw po nitong si Orly Gutesa. Hindi nila inaaway si Attorney. Ang inaaway nila ay tayo. Ang dami daw nating tanong kay Attorney. Tatawanan mo ako eh. Hindi nga nila inaaway si... Tubig, nasasabil ako dito kay Chacha. Ayan tubig, galing sa Maynila diyan, kaya masarap. Sabi pa dito na ating mga gawa-gawa na lang para matakpan ng mga nakasuhan. Yan ang sinasabi niya. Kung nag-aaway-away na sila dito sa comment section, mga kapatid. Tignan pa natin yung ibang mga komento dito. Yan ang nakakalungkot. Good Governance Committee, dapat, bakit hindi nila mapatawad sa mga hearing yung mga sangkot daw sa flood control projects? Paano siya makakasagot? Ang dami niyong in-interview kahapon from Richard Monterola. Hindi po, actually, siya po ang inuna namin kahapon. Kaya lang, ngayon lang po talaga siya pumayag para sa isang panayam. Ayan. Uulitin ko po, kami po ilubos na nagpapasalamat po kay Attorney Levy. Thank you, Attorney sa kanya Levy. pong panahon na binigay po sa ating pong programa. At uulitin ko po at uulitin sa mga nasa ating pong live chat, huwag niyo po siyang awayin. Pagkakaisa. Igalang po natin yung kanyang yung kanya pong desisyon na tumulong po dito sa mga sinasabing mga dating mga sundalo na ito. Right? Hindi nga inaaway si Attorney. Tayo nga ang inaaway. Ang dami daw natin tanong. Trabaho po namin yun. Kasama po talaga iyon. By the way, na matanong dapat. yung pong ating katanungan po kay Attorney, ito lang po, a very simple discussion na hindi ho natin maaaring sabihin na irrelevant o immaterial yung kung anong kaso. Kung ano ho yung doon sa, sabi ko nga, yung pera. Kasi ang laki po ng kaibahan nun, yung malversation at yung pong bribery, yung panunuhol at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kasi ito ho malamang ang magiging diskusyon kapag po naghain na ng piyansa o baka pagbigyan po makapagpiyansa ang ilan po sa mga nakakulong ngayon na sinasabing involved sa Ghost Project diyan po sa Bulacan. Kasi nga ang claim po dito, hindi naman daw yan pera ng gobyerno.
pera ng contractor na ipinanunuhol, meaning suhol para makuha yung project. Hindi pera na nanggagaling sa DBM. Pera na nanggagaling po sa kaban ng bayan. Ibig sabihin, hindi malversation yan. Kasi itong malversation na kinakaharap nila, walang piyansa. So kung plunder, quote and quote, kung ito po'y bribery lang, may piyansa. Kasi po yung pangunahing elemento noong pong malversation, the funds or the property are public. Yan ang elemento niyan. Habang doon po mga kapatid sa bribery ho, mga kapatid, gumamit ka ng pera mo para suhulan siya, makuha mo yung proyekto. So wala pang pinag-uusapang pera ng bayan. Gets mo? Gets ko. Basic po yan mga kapatid. Kaya importante rin po kung ano po yung kaso. Maraming salamat, Ombudsman Attorney Ted Filon, sa paliwanag. Hindi, Ayoko na nga. namamangha ako sa iyo eh. Ayoko na Para nga. kang talagang kabisat. Ano yung binanggit mo kanina? Yung tungkol doon, yung tungkol sa error. Yung may binanggit ka kanina. Falsus in uno. Oo, ay ano ulit yun? Falsus in omnibus. Oo, na ang ibig sabihin, Kung may mali ka sa isa dyan, mali na lahat yan. falsus in uno, Falsus falsus in uno, in omnibus. falsus in omnibus. Malamang babae ang may gawa niyan. Babae ba nagsulat niyan? BBM, ang dapat maging Babae ang may akda. Oo, babae siguro may Kasi akda niya na. nagkamali ka na ngayon. Sigurado ako, dami mo ng... Ang isang pagkakamali mo na lahat Hindi na yan. daw, sabi na attorney. Hindi na po daw yan, meron daw hong bagong ruling dyan ng Supreme Court. Hindi na raw yan, kumbaga, sa lahat ng pagkakataon. Ano yan kasi, yung mga jurisprudence dyan, sa pinag-aaralan nga sa batas, doon sa mga affidavit. Oo. So nagkamali ka ng isa, Oo. doon sa kwento mo. At importante yung mga sinasabi doon ng mga bagay-bagay, may question na kaagad. Oo. Kung nagkamali ka dyan sa isang yan, Tapos yun ang tanong mo, kung nagkamali ka sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo dyan? Yun ang tanong mo kay Kumbaga, kung attorney. ikaw ang nagdesisyon doon sa provision na iyon ng affidavit, ilan pa doon na ikaw lang ang nagdesisyon? Tama. Na hindi talaga nanggagaling sa 18. Yun. Tama. Good point. Oo. At doon sa sinasabi po sa affidavit, meron doon kami. Walang specific na mga doon sa 18. Oh, sino yung kami? So kung kami, sino yun? Sino-sino? At then yung mga kwento na ito naghatid ng ganire, yung detalye, yung hinihingi, ano daw yun, to follow. Hingin natin kay Attorney Levy yung copy Sige. kasi dalawa pala yung copy ng affidavit. Yung daw lumabas online ang sinasabi niya kanina. Pareho lang, actually. Sabi niya hindi daw siyang naglabas nun. Hindi. Hingin natin yung notarized na tsaka may signed na. Ayan. Mga balitang trending! Ngayon, It sounds like a lot of this information that you're holding on to is secondhand and third-hand in some cases. Can I just ask what is your motivation here? Because all of a No, sudden, ma'am. you hold this press conference alleging serious wrongdoing. We've yet to see some evidence, and I'm also just wondering what was your original motivation here? You said you only met the 18 gentlemen in October of last year and started building this case. So paano po kayo nasama dito? You know, ma'am, you cannot label the information they have as second-hand or third-hand. No, your Because information is secondhand. Kasi we were asking you personal about... witnesses po sila. Yes, No? but they only told you. Wala ka naman talaga doon, right? That's the definition of secondhand, sir. You But weren't there. I did not execute the affidavit. They were the ones who execute the affidavit. Correct. Yes, they executed. Then they told you about all of these things. So your information is secondhand, not their information. So that's what I was asking you. What is your involvement here? I think you misunderstood the rules on evidence, ma'am. But nevertheless, What do I want not to understand argue about the with you. rules of evidence? Yes. What do I not understand about the rules of evidence? For describing their statement or my statement as second-hand. It's not secondhand. You weren't there, right? As you said, you yourself said you weren't there when all of these things were going on, when they were withdrawing the money, Do you giving know the money to about- somebody do else. you They know were the all meaning told to of, you. Do you know the meaning of independently relevant statement? Okay, so that's what I'm also trying to get at. What is your involvement here? Bakit kayo nasama dito? You're not a prosecutor. You're not. Are you a lawyer for some of these Marines? Alam nyo, ma'am, bilang isang Pilipino, meron akong obligasyon na mahanap natin ang katotohanan at katarungan
dito sa pagnanakaw ng Sir, pera sir. sa kabayan ng bayan. Oo, you don't have to tell me Okay, that. you asked We are about also my trying to get to the motivation. bottom of things. Oo, kami din. You asked about my motivation, no? Alam niyo po, noong 2013, ang advocacy ko ay anti-corruption at ako ang nag-expose sa PDAP scam. And Ben Harluy was one of my witnesses. Kinasuhan ko ang 14 na senador, 198 na congressmen at limang cabinet secretaries. Okay, yeah. Pangalawa, yung mga pag-aabuso ni Teves sa Negros. Halos 1 taon po akong pabalik-balik sa Negros kasi walang matakbuhan ang mga biktima ng patayan doon. Ngayon po, nakita ko kung paano trinato si Gutesa. At meron akong obligasyon na tumulong para malaman natin ang katotohanan. You ask about my motive, that is my motive. I don't Gusto understand. kong makaambag sa paghahanap ng katarungan. I don't understand